ka-reloan, tuwang-tuwa ba kayo kapag naririnig nyo yung salitang disburse agad? O kaya naman, auto-disburse. Baka akala mo, wow, approve ako! Pero maya-maya, andyan ka na sa katotohanan. At medyo masakit talaga minsan yung katotohanan. Ito lang pala yung natanggap ko. Bakit ganon? Sumama pa yung loob mo, di ba? Tuwan-tuwa ka naman noong una nung narinig mo yung salitang auto-disburse. Yung sila na lang kabod yung nag-desisyon para sa'yo. At ang mas nakagugulat nga dito mga ka-reloan, sa ilang mga loan application na to na tatalakayin natin ngayon, bago mo makita yung ipauutang sa'yo, magkano yung interest at magkano yung kabuuang babayaran mo. Kaya lang na-disburse na agad yung loan bago mo nakita yung mga yun na dapat bago ka mag-apply, bago ka mag-confirm, ay sana naging malinaw muna sa'yo yung mga bagay na yun. Para alam mo kung ito bang mga loan application na to ay makakatulong sa'yo na maitawid yung pangailangan mo or baka naman makatulong sa'yo sa lalong pagbaon, di ba? Kaya sa video na to mga ka-reloan, alamin natin yung mga loan application na yan, mga bagong loan application na auto-disburse, yung mga paladesisyon, yung may mga ganyang sistema, yung mabubulaga ka na lang, wala ka pang 100% na pagpapasya, pinangunahan ka na agad. Mga ka-reloan, disclaimer lang, ginawa natin itong video na to hindi para husgahan sila agad, para lang maging aware kayo kung ano ba yung mga aasahan nyo bago kayo dito mag-click. At ito po ay base lamang sa aking experience at ako mismo yung mga nakapag-apply dito at nakapagbasa ng mga comments, ng mga reviews ng iba pang users o naka-experience na. So, hindi po tayo agent, wala po tayong sinisiraan, pawang honest review, lamang po tayo, real talks and warning. At hindi rin po tayo sponsor ng kahit na anumang loan application at lalong-lalo na po na wala tayong pinopromote ng mga links. Alam niyo naman mga ka-reloan, ang pinaka-ayoko ay yung mababaon tayo sa utang. Kaya mga ka-reloan, kung ayaw mong ang susunod mong marinig, congratulations! Approve ka! Tapos ang kasunod, ay, bakit? Bakit parang mas nagulat pa ako? Tara mga ka-reloan, simulan na natin yan. Kaya nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya kung gusto nyo bang iwasan itong mga loan application na to o gusto nyo pa rin subukan kapag nakita nyo sila. So, hindi na po natin sila itatap-tap. Naglista lang ako. Walang number 1, walang most. Sa akin dito kasi pare-parehas naman silang mga auto-disburse na sa tingin ko ay posible or dapat nating iwasan. Kasi para sa akin, itong mga loan application na to ay hindi sa akin nakatulong. At tuwi-tuwi na nga ay kinakabahan ako sa mga ganitong klaseng loan application at karamihan dito sa mga auto-disburse na to ay hindi SEC registered. At ang unang-una na nga mga ka-reloan, ito yung latest kong na-review, yung Sweldo Plus. Grabe, kahit unemployed ka dyan, wala pang 5 minutes yung pag-apply mo dyan, ayun, nag-auto-disburse agad. At mga ka-reloan ha, 800 pesos ang auto-disburse niya doon sa aking wallet. Kaya lang, halos kalahati lang or kalahati lang mahigit yung natanggap ko. Tapos ang babayaran ko ay 800 din sa loob lang ng 7 days. So paano naman maire-recommend yung ganong klaseng loan application, di ba? So yun, baka makita nyo yan, ay nasa sa inyo kung gusto nyo siyang iwasan o hindi. Pero ako, iiwasan ko na yan. At mga ka-reloan, ito pa nga yung pangalawa, yung talaga naman dito ako na-trauma. Dahil ito yung unang beses na nakaranas ako ng auto-disburse. Alam nyo nung pumutok yung sa GSIS Ginhawa Loan, nakisabay ito, ang pangalan niya ay Ginhawa Loan Application. So nung una tuwan-tuwa pa ako dahil na-approve ako. At ayun, meron ako na loanan, kaya lang auto-disburse siya. Kalahati lang yung natanggap ko sa 900 pesos, tapos babayaran mo within 7 days, and nang haharas. Tapos, kapag kinlik mo yung repay and reloan, automatic magdi-disburse na naman kahit ayaw mo na sana. So, ganun yung nangyari sa akin dito, nakadalawang beses sa akin to, kaya grabe. Sobra akong natatakot sa mga loan application, lalo na talaga kapag mga bago. Tapos, eto pa nga yung experience din natin ito nakaraan, Trust Packet. Ang ganda pa naman ng pangalan, Trust, diba? Trust Packet. Sobrang kaba rin yung naramdaman ko dito mga ka-reloan. Eto, sa una questionnaire. Pagkatapos, nag-apply ka lang ulit ng napakabilis lang din.
Tapos, operan ka ba naman ng 6,000 pesos kabod-kabod na auto-disburse daw? Ay, Diyos ko, mapapadasal ka talaga na sana hindi ako ma-approve. Sana hindi ako ma-approve. So, tuwing ganito yung nangyayari sa akin, palagi akong kinakabahan, nahihirapan akong magdasal na sana hindi ma-approve. Eh, paano ko na-approve tong 6,000 pesos na to? Maigit-maigi na lang nga sana na lagi kang reject. Kasi wala ka talagang masyadong aasahan na ayos sa mga loan application na ganyan na auto-disburse. Tapos kalahati lang yung matatanggap mo, tapos 7 days lang yung pagbabayad, tapos nanghaharas pa, tapos nangunguha pa ng mga nasa contact list mo, tapos pa-post ka pa sa Facebook. Grabe, di ba? Talaga namang trauma yung aabutin mo dyan. Tapos dito nga kay Trust Packet, si Quick Pesa, yan, at saka si Paymatic yung ibinigay niya sa akin na tig 3,000 pesos. So, bali 6,000 ngayon. Ayan, yun. Buti na lang talaga ay na-reject din ako doon. Tapos, eto pa nga si Cred Ladder, tsaka si Credit Beacon. Halos magka-same lang din sila. May mga questionnaire din sa una. Kaya kapag ka ganun, yung umpisa ng isang loan application na ina-applyan ko, napapangiwi na ako agad. Alam ko na to, parang kabisado ko na yung ganitong tactic. Kung hindi questionnaire, mauunang pasasagutan sa inyo yung mga inyong e-wallet or kung saan madi-disburse. Hindi man lang mauna yung ating personal information, ganyan. Tapos etong si Cred Ladder 2,000, yung auto-disburse dito sa akin, kung maa-approve ako. At yun nga ay si Quick Pesa. So same na same siya, di ba, kay Trust Packet. Tapos si Credit Bigon nga ay 2,000 pesos din. Nakita ko rin sa kanya si Quick Pesa, si Paymatic, si FlexiFund, tsaka si Fund Express. Ayun, paano mo naman sasabihin na magkakaiba yung mga yan? Eh, pare-pare sila ng mga ipinapakita, pare-pare sila ng style. Tapos, eto namang sigaan puhunan, eh para siyang si Sweldo Plus. Bank account muna agad yung hihingi sa yung pasasagutan. Tapos nga, tatlong proseso lang daw yung sasagutan mo. Ganun lang kabilis itong mga to. Wala pang 5 minutes, makakapag-apply ka sa kanila kahit unemployed ka, kahit housewife ka, kahit student ka. Sinasabi ko sa iyo, ayun, posible na ma-approve ka talaga sa mga loan application na to. Hindi ko lang din talaga alam kung anong kaswertihan minsan yung meron sa akin dahil nare-reject nga ako sa kanila. At yun din naman talaga yung gusto ko. Talagang kapag ka naka-encounter ka ng mga ganitong loan application, parang gusto mo na lang din talagang ma-reject. Kasi biruin mo yon, ang matatanggap mo lang sa 6,000 ay 3,000 plus. Diba? Gaano kalaki yung kaltas? Tapos karaniwan dito sa mga auto-disburse na to, 7 days to pay lang. At karaniwan din sa mga yan, mga nagtatago sa likod ng mga financial calendar, ganyan. Alam mo yon, yung para silang mga calculator lang daw sila, pero kapag binuksan mo, nag-o-offer sila ng loan application, tapos hindi mo sila makikita na SEC registered kasi nga hindi naman sila loan application na nakarehistro. So, ganyan po yung tactic ng ibang mga loan application, lalong-lalo na yung ibang mga nagsusulputan. So, mga ka-reloan, bago tayo mag-grab ng mga ganyang loan application, maigi talaga na magbasa muna kayo ng mga reviews, manood kayo ng mga video kagaya nito, para magkaroon kayo ng ideya kung gusto nyo pa ba siyang subukan o ituloy. So, marami kong nababasa, umiiyak, nagsisisi. Talaga naman, kasi kahit ako yung ma-approve dyan, eh magsisisi talaga ako sa huli. Kayo ba kapag na-approve kayo dyan sa mga auto-disburse na yan, 7 days to pay, halos kalahati lang kayo matatanggap, eh matutuwa ba kayo? Diba? Comment nyo nga yung inyong insight yan sa ating comment section. At mga ka-reload, ilan lang yung mga pangalan ng loan application na yan na may mga auto-disburse at merong mga hindi masyadong kagandahang pamamalakad. So marami pang iba. Manood kayo dyan sa mga video ko dahil dito sa Reloan TV, honest review lang po tayo, real talks, warnings, at kung ano yung mga dapat nyong malaman. So, wala po tayo ditong filter. Mga ka-reloan, kaya ako ito ibinabahagi sa inyo para maiwasan natin yung malubog tayo sa utang. Kasi once na na-approve ka dyan, tapos wala kang pambayad dyan, matatakot ka eh. Yun yung mararamdaman mo, di ba? Lalo na kapag hinaharas ka na, tapos text na ng text sa'yo, yun yung mga na-experience ko yan, talagang bugustuhin mong makabayad. At dahil sa kagustuhan mong magbayad, anong gagawin mo kung wala ka namang hawak na pambayad talaga? Magre-reloan ka sa iba, di ba? Magtatapal-tapal ka at yan ang magsisimula yung sumpa ng tapal system. Yung halos hindi ka na magising ng maayos, hindi ka na makatulog ng maayos dahil sa sobrang stress sa mga loan application na mapansamantala. Kaya mga ka-reloan, maging matalino tayo palagi sa pangungutang at sa pag-click
Dahil minsan yung isang click na yan, malaki yung mababago niyan sa buhay natin. So mag-isip kayo hanggang 3 beses. Kung mas marami kayong time, mas maraming pag-iisip pa. Para wala tayong pagsisiyan sa uli. Dahil mga karilong, wala namang nagsisi sa umpisa. So yun lang mga karilong, that's it for today's video. Kung nakatulong at natuwa kayo sa video natin ngayong araw na to, ay please like and i-share nyo na din para magkaroon din ng awareness yung iba. At makatulong din tayo sa ibang viewers. At kung meron pa kayong gustong ipa-review na mga loan application na natatakot kayong subukan dahil baka mamaya ma-auto-disburse kayo, i-comment nyo lang dyan sa comment section natin at gagawin natin yan para sa inyo. Siyempre, kung naka-experience na rin ba kayo ng mga wow mali na yan, i-share nyo na din dyan sa ating comment section. At para lagi kayong updated at makapanood ng mga ganitong klaseng loan application reviews, real talks, warnings, etc., sana ay nakasubscribe ka na and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. So yun lang mga karilon, maraming salamat sa panonood. Iwasan natin ang tapal-tapal system para hindi tayo malubog sa utang. At lagi kong sasabihin sa inyo mga karilon, hindi ulit meron sa ating offer ay i-grab nyo na yun agad-agad. I-grab nyo lang kapag talagang kailangan na at wala na talagang choice. So yun lang, God bless you all. Makaahon na sana tayong lahat sa pagkakautang natin. Thank you for watching. Bye! Ito yung ating Boya Mart na nandyan palagi sa ating description box. Sa mga content creator dyan, i-check out nyo na yan. At kapag gusto nyo pang mag-browse sa mga bilihin Shopee, i-click nyo lang yung link ko, tas doon na kayo mag-browse. Pwede naman yun. Ayan. Thank you! Bye-bye!